Nagsimula ang kwento kay Andrea Sachs o Andy, 20 years na ang nakalipas mula nang umalis siya bilang assistant sa magazine na Runway. Sa kasalukuyan, isa na siyang respetadong reporter sa New York City. Pero habang nasa isang award gala kung saan dapat sana ay ipinagdiriwang niya ang kanyang pagkapanalo, bigla na lang nakatanggap ng text ang buong newsroom nila na nagsasabing tanggal na silang lahat sa trabaho. Sa halip na maging masaya, labis siyang nasaktan sa pagkawala ng kanyang trabaho. Habang tinatanggap niya ang kanyang award, ibinahagi rin niya na ang kanilang parent company ay magkakaroon ng $500 million write-down, kaya napilitan silang tanggalin ang lahat ng empleyado. Samantala, mas malaking problema naman ang nangyayari sa Runway. Sinubukan nila itong itago ng 1 o 2 days, pero lumabas din ang balita. Nakapag-publish ang Runway ng isang article na pumupuri sa brand na Speedfash, ngunit kalaunan ay nalaman na gumagamit pala ito ng sweatshop labor. Niloko ng brand ang Runway tungkol sa tunay nitong working conditions kaya nauwi ito sa isang napakalaking iskandalo. Ang lahat ng sisi ay bumagsak sa editor-in-chief ng Runway na si Miranda Priestley. Ikinwento ni Miranda ang buong sitwasyon sa bago niyang asawa na si Stuart. Maya-maya ay tumawag si Irv, ang may-ari ng parent company ng Runway na Elias Clark. Nakikita niyang matindi ang pambabatikos ng mga tao sa internet laban sa magazine. Sinabi niya kay Miranda na may malaking plano siyang gawin tungkol sa kanyang posisyon, at sa mismong sandaling iyon ay nakita rin niya ang speech ni Andy mula sa award gala. Maraming tao ang humahanga at pumupuri rito, samantala, pinapanood naman ni Andy ang sunod-sunod na online hate na ibinabato sa Runway. Hindi nagtagal ay tinawagan siya ni Irv at inalok ng trabaho. Pinag-usapan nila ito ng kanyang mga kaibigang journalist. Handa ang Runway na bayaran siya ng doble kumpara sa dati niyang sahod, bibigyan siya ng totoong budget para makagawa ng mahuhusay na kwento at makapag-hire ng mga magagaling na writer tulad nila. Pero iminungkahi ng isa niyang kaibigan na sa halip ay magsulat na lang siya ng libro tungkol kay Miranda, isang insider expose na siguradong magiging bestseller. Kahit tinanggihan ni Andy ang ideya, nag-text pa rin ang kaibigan niya sa sariling boss nito para alamin kung posible iyon, at sinabi kay Andy na ang isang mahusay na proposal ay maaaring kumita ng humigit kumulang $100,000. Gayunpaman, wala siyang balak gawin iyon dahil gusto niyang may magandang maidulot ang bago niyang trabaho. Kinabukasan ay diretsyong lumapit si Andy kay Miranda habang nakangiti at nagpasalamat sa ibinigay na oportunidad, ngunit tinanong lang siya ni Miranda kung sino siya. Ipinaliwanag ni Nigel na dati siyang unang assistant ni Miranda maraming taon na ang nakalipas, at doon lang naalala ni Andy na wala palang ideya si Miranda na noong nakaraang gabi ay siya mismo ang na-hire bilang head ng features department. Ipinaliwanag ni Irv kay Andy na kailangan nila ng isang taong may katulad niyang expertise upang maibalik ang kredibilidad ng Runway. Agad namang dinampot ni Miranda ang telepono, tinawagan ang kasalukuyang features editor, at tinanggal ito sa trabaho. Pagkatapos noon ay nagtungo silang lahat sa opisina ng Dior upang pakalmayan ang isa sa kanilang pinakamahalagang advertiser na galit dahil sa iskandalo ng Speedfash. Pagdating nila roon ay sinalubong sila ni Emily, na dati ring nakatrabaho ni Andy sa Runway. Ngayon, isa ng senior executive si Emily sa Dior, kaya nagulat din siya nang malaman niyang si Andy na ang bagong features editor ng Runway. Sinabi niya kay Andy na malaki na ang ipinagbago nito at mas kumpiyansa na ito ngayon. Pero ang pinakamahalagang usapin sa oras na iyon ay ang nasirang reputasyon ng Runway at ni Miranda. Ipinaliwanag ni Emily na dahil sa malaking pagkakamali ng magazine, hinihingi ng Dior ang hindi bababa sa 3 pages na advertising credit at isang 5-page feature tungkol sa pagbubukas ng bago nilang flagship store. Napilitan si Miranda na pumayag, dahilan para magtaka si Andy dahil kilala niyang hindi basta-basta sumusunod si Miranda sa kagustuhan ng iba. Pero ipinaliwanag ni Miranda na kung wala ang mga advertiser, wala ring halaga ang Runway. Pagkatapos nito, diretsahan niyang sinabi kay Andy na hindi siya ang nag-hire rito, kaya ang gagawin na lang niya ay hintayin itong magkamali dahil sigurado siyang mabibigo rin ito. Kinabukasan, puno pa rin ng sigla si Andy habang nakikilala ang mga empleyado sa opisina ni Miranda. Ipinakita ng first assistant ni Miranda na si Amari ang opisinang espesyal na pinili ni Miranda para kay Andy. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Nigel na matagal nang hindi simpleng magazine ang Runway dahil isa na itong digital publication na downloadable na rin, at malaki na ang ibinaba ng kanilang budget. Nagtanong si Andy kung bakit tila mas istrikto at mas mainitan ang ulo ni Miranda ngayon, at sinabi ni Nigel na plano sana siyang i-promote bilang global head of content, ngunit maaaring masira ang lahat ng iyon dahil sa iskandalo.
Pagkatapos ay nakilala ni Andy ang bago niyang assistant na si Jin Chow, na intern pa lamang hanggang kinaumagahan. Madali niyang nakuha ang posisyon dahil walang ibang gustong magtrabaho sa department ni Andy dahil hindi ito tungkol sa fashion. Maya-maya ay napansin ni Andy na si Miranda na mismo ang nagsasabit ng sarili niyang coat. Ipinaliwanag ni Jin na nagkaroon kasi ng mga reklamo sa HR dahil dati ay basta nalang inihahagis ni Miranda ang kanyang coat sa ibang tao. Nang gabing iyon, nag-overtime si Andy para magsulat ng article tungkol sa pagkakamali ng runway. Kinabukasan ay nai-publish ito online at maraming pumuri sa isinulat niya, pero hindi ito umabot sa karaniwang mga mambabasa. Sa sumunod na araw, masaya siyang pumasok sa opisina kung saan napag-usapan nila ang isang babae na si Sasha Barnes, na tumatangging magbigay ng interview kahit kanino. Matapos ang hiwalayan nila ng Silicon Valley billionaire na si Benji Barnes, siya na ang naging pinakamayamang babae sa buong mundo. Samantala, si Benji naman ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang itsura sa tulong ng steroids. Sa isa nilang meeting, nang banggitin ni Andy ang article na isinulat niya, diretsahan siyang sinagot ni Miranda at tinanong kung may nagbasa ba talaga nito. Sinabi rin ni Miranda na maaari lang siyang mang-abala ng meeting kapag may mga tao ng totoong nagbabasa ng kanyang mga feature, at hindi habang wala pa itong epekto. Masakit para kay Andy ang mga salitang iyon, ngunit sinabi ni Nigel na tinanggap niya ang trabahong iyon kaya kailangan niyang humanap ng paraan para magtagumpay. Dahil dito, mas lalo pang ibinuhos ni Andy ang lahat ng kanyang oras at pagod sa kanyang trabaho. Pagkatapos nito, isang araw ay pumunta si Andy kay Emily upang i-cover ang bagong flagship store ng Dior at ang mahalagang papel nito sa proyekto. Inilibot siya ni Emily sa buong lugar at ipinagmamalaki ni Andy ang narating ng dati niyang katrabaho. Sinabi ni Andy na matagal na silang hindi nagkita kaya gusto niyang malaman ang mga nangyari sa buhay ni Emily. Ikinwento naman ni Emily na hiwalay na siya sa kanyang asawa at mayroon siyang 2 magagandang anak. Pagkatapos ay tinanong ni Andy kung bakit nito iniwan ang runway gayong dati ay halos sambahin nito ang magazine at si Miranda. Ipinaliwanag ni Emily na ang luxury retail na lang ang bahagi ng fashion business na patuloy na kumikita kaya masaya siya sa kanyang kasalukuyang trabaho. Dagdag pa niya, halos lahat ng tao ngayon ay gustong magkaroon ng mga branded na gamit dahil ipinapakita raw nito kung sino sila at kung ano ang pinahahalagahan nila, at maging ang mga may bahay ay hindi na raw lumalabas ng bahay nang walang $3,000 na tote bag. Tinanong naman ni Andy kung mabuti ba talaga ang ganoong pananaw, dahil iba ang kanyang opinyon. Sinagot siya ni Emily na wala pa namang article niya ang talagang sumisikat kaya mas mabuting unahin muna niya ang sarili niyang problema. Maya-maya ay sinabi rin ni Miranda kay Andy na nadidismaya na rin si Irv dahil wala pa ring malaking epekto ang mga isinulat nito. Dahil sa pressure, bigla na lang nasabi ni Andy na gumagawa siya ng profile tungkol kay Sasha Barnes. Naging interesado si Miranda at agad na tinanong kung nakatakda na ba ang interview. Sumagot si Andy na malapit na itong mangyari kahit ang totoo ay wala pa talaga siyang paraan para makausap si Sasha. Habang naghahanap ng paraan, napansin niya ang isang painting sa larawan ni Sasha. Doon sinabi ng matalik niyang kaibigan na si Lily kung sino ang nagbenta ng artwork na iyon. Sa tulong ng seller, nakuha ni Andy ang contact number ni Sasha. Nag-iwan siya ng voicemail, nagpadala ng 18 mensahe, at kinausap pa ang halos lahat ng taong nakakakilala kay Sasha. Habang abala siya rito, isinama siya ni Lily upang ipakita ang isang apartment na gusto nitong bilhin niya dahil naniniwala itong karapat-dapat siya sa mas magandang tirahan. Doon niya nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Peter. Habang tinitingnan ng gusali, sinabi ni Andy na nalulungkot siyang makita kung paano sinira ng mga tao ang dating itsura ng makasaysayang building sa ginawang renovation. Doon niya nalaman na si Peter mismo ang nag-renovate ng gusaling iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Lily na may magandang chemistry sila. Bigla namang nakatanggap ng mensahe si Andy at agad siyang umalis. Naiwan si Lily kay Peter at pabirong sinabi rito na parang may namumuong espesyal na koneksyon sa pagitan nila, saka kinuha ang business card nito. Agad na nagmadaling pumunta si Andy sa opisina ni Miranda nang makatanggap siya ng magandang balita, ngunit wala ito roon kaya hinanap niya ito at ibinalitang pumayag na si Sasha Barnes na magbigay ng interview. Magkasama nilang kinapanayam si Sasha, at sinabi nito na napapansin niya ang mga bagong article ni Andy dahil mas may lalim na ang mga ito at mas malinaw na ang ipinapakitang pananaw. Pagkatapos ay ibinahagi ni Sasha ang isang napakalaking balita na engaged na siya, at ang runway ang unang nakakaalam nito. Hinayaan pa niya silang maunang maglabas ng balitang iyon. Gumawa si Andy ng napakagandang article, pero kinakabahan siya kung magugustuhan ba ito ni Miranda.
Sa huli ay inaprubahan ito ni Miranda at sinabi pang gawin itong pangunahing feature ng magazine. Labis ang tuwa ni Andy, pagkatapos nito ay muli niyang nakipagkita kay Peter at sabay silang naghapunan. Ikinwento ni Peter na nabasa niya ang isa sa mga series na isinulat ni Andy. Nagulat si Andy dahil binasa nito ang isang 4-page na series kahit wala itong kasiguraduhan na magkikita pa silang muli, at lalo niyang nagustuhan ang ipinakitang interes ni Peter. Sinabi ni Andy kay Peter na balak niyang gamitin ang trabaho niya sa Runway bilang stepping stone para makabalik sa totoong journalism, at pangarap din niyang makapagsulat ng isang magandang libro. Gusto ng kaibigan niya na gumawa siya ng isang tabloid-style na libro tungkol sa isang sikat na tao, pero iginiit ni Andy na gusto niyang gumawa ng isang dekalidad na aklat. Habang nag-uusap sila, unti-unting nauwi sa isang date ang kanilang dinner. Kinabukasan, tinanong ni Andy ang kanyang kaibigan kung magiging interesado ba ang editor nito sa isang seryosong libro. Sinabi niyang handa na siyang magpadala ng ilang sample pages kasama ang proposal. Tuwang-tuwa ang kaibigan niya nang marinig iyon, hindi nagtagal ay nakatanggap si Andy ng mensahe mula kay Miranda na pinapapunta siya sa bahay nito sa Hamptons para sa isang gathering. Dahil wala siyang angkop na susuotin, humingi siya ng tulong kay Nigel. Ipinakita ni Nigel ang iba't ibang damit mula sa kanilang collection, at may isang dress na agad nagustuhan ni Andy. Pumayag si Nigel na ipahiram iyon ngunit may isang kondisyon, hindi ito dapat magkaroon kahit isang mantsa. Nagbihis si Andy at nagtungo sa bahay ni Miranda kung saan marami na siyang nakilalang mga sikat at mahahalagang tao. Isa-isang ipinakilala ni Miranda si Andy sa lahat ng naroon. Masaya rin si Irv dahil naging viral ang article na isinulat ni Andy. Ngunit habang kumakain sila ng tanghalian, aksidenteng natapunan ng pagkain ang suot niyang dress. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay upang linisin ito, at kasabay niyang pumasok si Miranda. Doon sinabi ni Miranda na sa 75th anniversary party ng kumpanya ay iaanunsyo sana ni Irv na siya na ang magiging global head of content ng lahat ng publications ng kumpanya. Sinabi rin nito na pinag-iisipan ni Irv na dagdagan ang budget ng features department, ibig sabihin ay magkakaroon din si Andy ng mas magandang opisina. Idinagdag pa ni Miranda na noon pa man ay alam na niyang may mararating si Andy, na nagpapatunay na hindi pala siya kailanman nakalimutan nito at naaalala pa rin siya. Masayang-masaya si Andy sa narinig at kalaunan ay lumipat na siya sa bago niyang apartment. Pagkatapos nito ay dumalo siya kasama si Ben sa 75th birthday party ni Irv. Doon niya nakita na si Emily ay kasalukuyang nakikipag-date kay Benji, ang bilyonaryong dating asawa ni Sasha. Nagbiro si Nigel at sinabing si Emily ang klase ng babaeng hindi man lang nakausap ni Benji noong high school. Lumapit si Miranda upang batiin si Irv ng happy birthday. Samantala, sinabi ni Andy kay Nigel na humahanga siya dahil nagawa nitong lampasan ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Miranda. Ipinaliwanag na 20 years na ang nakalipas ay ibinigay ni Miranda sa ibang tao ang trabahong matagal ng gusto ni Nigel. Sinabi naman ni Nigel na hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang ginawa ni Miranda ng ganoong bagay, pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa tabi nito. Dahil dito, sinabi ni Andy na baka panahon na para sabihin ni Nigel kay Miranda kung ano talaga ang gusto nito. Eksaktong sandaling iyon ay lumapit si Emily at ipinakilala sina Benji kina Nigel at Andy. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang inatake sa puso si Irv at namatay. Dahil dito, hindi na natuloy ang planong announcement tungkol sa promotion ni Miranda. Ang anak ni Irv na si Jay ang pumalit sa pamamahala ng Elias Clark at ng Runway, ngunit wala pang nakaalam kung ano ang magiging plano nito para sa kinabukasan ng magazine. Hindi mahilig si Jay sa fashion kaya walang nakaalam kung ano ang magiging direksyon niya para sa Runway. Tinanong ni Andy si Nigel kung magiging maayos pa rin ba ang lahat at kung mahalaga pa rin ba ang runway sa kumpanya, ngunit sinabi ni Nigel na wala rin siyang kasagutan. Habang naghahanda sila para sa Italy Fashion Week, biglang dumating si Jay. Nakipagkita siya kay Miranda at ipinaalala na noong bata pa siya ay madalas siyang sumama sa kanyang ama sa opisina nito. Inanyayahan niya si Miranda na mag-usap sila habang nanananghalian at pinapunta ito sa cafeteria pagkalipas ng 10 minutes. Nagulat si Miranda dahil hindi niya man lang alam na may cafeteria pala sa gusali dahil hindi pa siya kailanman nakapunta sa bahaging iyon. Lahat ng empleyado ay nagtaka nang makita siyang naroon. Doon nalaman na dumating si Jay kasama ang isang buong grupo ng management consultants para sa restructuring ng kumpanya. Matagal ang naging pag-uusap nila ni Miranda. Habang naghihintay, sinabi ni Andy na sana ay naririnig niya ang kanilang pinag-uusapan. Bagamat kinakabahan siya, naniniwala pa rin siyang kayang ayusin ni Miranda ang sitwasyon.
Maya-maya ay lumapit si Jin at ibinunyag na palihim niyang inilagay ang kanyang cellphone sa ilalim ng upuan ni Miranda kaya na-record ang buong meeting. Pinakinggan ni Andy ang usapan at agad na nagtungo kay Nigel. Sinabi niyang balak ng kumpanya na magbawas ng halos lahat ng gastusin at ang mga empleyadong mahigit 5 years nang nagtatrabaho roon ay itinuturing ng masyadong mahal kaya maaaring tanggalin. Ang mas ikinagulat niya ay hindi man lang tumutol si Miranda o nagsalita kahit isang beses sa buong meeting. Ngunit hindi rin nagpakita ng reaksyon si Nigel. Kalaunan ay ikinwento ni Andy ang nangyari kay Peter at sinabi niyang hindi siya makapaniwalang isa na namang publication ang tila unti-unting mawawala. Idinagdag pa niya na hindi maaaring paulit-ulit na lang sirain at baguhin ang mga bagay hanggang mawala ang tunay nitong halaga. Sinubukan ni Peter na ipaliwanag ito sa mas mahinahong paraan at inihalin tulad ang sitwasyon sa renovation na ginawa niya sa lumang building. Ngunit sinabi ni Andy na mas mahalaga ang journalism kaysa sa mga luxury apartment. Nasaktan si Peter sa sinabi niya at bago umalis ay sinabi nitong alam niyang pupunta si Andy sa Italy, pero kung gugustuhin nitong magkita silang muli pagbalik nito, nasa desisyon na niya iyon. Pagkatapos nito ay nagtungo si Andy sa bahay ni Miranda at umakyat sa itaas upang kausapin ito. Tinanong niya kung mayroon ba itong lihim na plano dahil maganda na ulit ang takbo ng magazine at nagsisimula ng muling magmalasakit dito ang mga tao. Ngunit sinabi lamang ni Miranda na umuwi na siya at huwag nang makialam sa usaping iyon. Pag-uwi ni Andy ay sinimulan niyang isulat ang kanyang libro tungkol kay Miranda. Kinabukasan, dahil sa budget cuts, hindi na nila kayang ipadala ang isang artist piano para sa Italy Fashion Show kaya mawawalan sana ng musika ang event maliban na lamang kung hihingi ng pabor si Miranda sa ibang tao. Kahit labag sa loob niya ay pumayag siyang gawin iyon. Kasunod nito ay ipinatupad pa ang iba pang mga bagong patakaran, kabilang na ang pagtanggal sa paggamit ng private cars at ang pagbiyahe ng lahat sa economy class sa halip na business class. Dahil sa sunod-sunod na pagbabago, humingi si Miranda ng maiinom na alak upang maibsan ang stress, ngunit dahil economy class na ang kanilang biyahe, wala nang champagne na inihahain at isang snack box lang ang natanggap niya. Pagdating nila sa Milan, isang gabi ay nakita ni Andy na binilhan ni Benji si Emily ng isang mamahaling kwintas. Hindi na ito ikinagulat ni Nigel dahil madalas na raw bumili si Benji ng mamahaling regalo para kay Emily nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay nagtungo si Andy sa kwarto ni Emily at kalaunan ay palihim silang umalis ng hotel. Habang nasa daan ay nasalubong ni Andy si Benji, ngunit nakalusot siya sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Lingid sa kanilang kaalaman, nakita pala ni Miranda na magkasamang umalis sina Andy at Emily. Nagpunta ang dalawa upang makipagkita kay Benji at tinangka nilang kumbinsihin ito na kausapin ng isang taong nagngangalang Ray, na naroon din sa Milan. Nang makabalik si Andy sa hotel, napansin ni Nigel na tila may itinatago ito sa kanya. Maya-maya ay sumama sila kay Miranda sa isang simbahan. Habang pinag-uusapan nila ang isang painting, hindi direktahang sinabi ni Miranda na likas sa tao ang manloko at magtaksil sa kapwa. Pagkarinig nito, agad na tumakbo si Andy papunta kay Emily at sinabi niyang alam na ni Miranda ang kanilang ginagawa. Ginagawa lamang ni Andy ang lahat ng ito para tulungan si Miranda kaya pakiramdam niya ay kailangan na niyang sabihin ang buong katotohanan. Ngunit pinigilan siya ni Emily at sinabing hintayin muna nilang matapos ang plano. Gayunpaman, isinama pa rin ni Andy si Emily upang kausapin si Miranda. Doon nila isiniwalat na binabago ni Jay ang buong runway at para sa kanila ay parang isang relihiyon ang magazine na dapat protektahan. Inamin din nila na balak bilhin ni Benji ang runway mula kay Jay. Pagkarinig nito, sinabi ni Miranda na kahit marami silang hindi napagkasundoan noon ay hindi niya akalaing kaya ni Emily ang ganoong kalaking pagtataksil. Ipinaliwanag na hindi gustong bilhin ni Emily ang runway para iligtas ito kundi para siya mismo ang mamuno kapalit ni Miranda. Naniniwala si Emily na pagod na si Miranda at siya naman ang mas bata at mas handang mamuno. Galit din siya kay Miranda dahil noon ay itinulak siya nitong umalis sa runway at napunta sa Dior para mawala siya sa magazine. Nang tanungin ni Emily kung bakit niya ginawa iyon, diretsahang sinabi ni Miranda na iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya dapat mamuno sa runway dahil wala siyang kakayahang maging isang visionary at isa lamang siyang vendor. Agad na humingi ng tawad si Andy kay Miranda at sinabing wala siyang alam sa tunay na intensyon ni Emily. Habang naghahanda si Andy para sa dinner, tumawag ang kanyang kaibigan at ibinalitang nagustuhan ng editor nito ang mga sample pages na ipinadala niya para sa kanyang libro. Nagpadala pa ito ng $350,000 na alok kasama ang kontrata, ngunit tinanggihan iyon ni Andy dahil alam niyang maaaring makasira ang librong iyon kay Miranda at hindi na niya kayang gawin iyon.
Sa kanilang dinner, napansin ni Nigel na tila balisa si Andy. Samantala, lumapit si Miranda kay Benji at sinabi nitong napakabuti ng ginagawa nito para kay Emily, ngunit umaasa siyang may ilang tradisyon ng runway na mananatili pa rin. Wala namang pakialam si Benji dahil pabor siya sa malalaking pagbabago. Para sa kanya, maaari pang palitan ng AI maging ang mga model sa runway. Nang marinig iyon ni Miranda, tahimik na lamang siyang umalis. Pagkatapos nito ay pinuntahan ni Miranda ang kanyang asawa na si Stuart. Unti-unti na niyang naiisip ang pagreretiro, ngunit pinagmasdan siya ni Stuart at sinabi na kahit ano pa ang mangyari ay kasama pa rin niya ang kanilang kambal na anak at siya mismo, kaya huwag muna siyang magdesisyon at pag-isipan na lang kinabukasan kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Kinaumagahan ay biglang dumating si Miranda sa apartment ni Andy at sinabing marami pa silang kailangang tapusin. Habang si Miranda ay dumadalo sa iba't ibang fashion shows, si Andy naman ay nananatili sa kanyang kwarto at walang tigil na tumatawag sa iba't ibang tao para sa kanya. Nakipagkita rin si Miranda kay Lady Gaga, ngunit alam ni Lady Gaga na hindi talaga siya gusto ni Miranda at napilitan lamang siyang pumunta dahil sinabi nitong wala na siyang magiging susunod na cover kung hindi siya sisipot. Habang abala si Miranda, nagtagumpay naman si Andy sa mahalagang planong ginagawa niya kaya agad niya itong pinuntahan. Ngunit kailangan pa ni Miranda na magbigay ng keynote speech sa event. Sinabi ni Andy na mayroon namang ibang taong pwedeng gumawa nito, at ang tinutukoy niya ay si Nigel. Una ay sinabi ni Miranda na alam niyang ayaw ni Nigel sa ganoong bagay at malalaman niya kung gusto talaga nito. Ngunit kalaunan ay naisip niyang gusto rin pala ni Nigel ang ganitong oportunidad. Lumapit siya rito, humingi ng tawad dahil matagal niya itong hindi nabigyan ng sapat na pagpapahalaga, at iniabot ang speech habang sinasabing si Nigel naman talaga ang sumulat nito kaya siguradong kaya niya itong ihatid. Napangiti si Nigel habang nakatingin kay Andy, pagkatapos nito ay umalis sina Miranda at Andy habang si Lady Gaga ang nag-perform sa event at si Nigel naman ang nagbigay ng keynote speech. Kinaumagahan, habang magkakasamang nag-uusap sina Benji, Emily, at Jay, nakatanggap ng tawag si Jay. Doon niya nalaman na may bagong offer para bilhin ang buong Elias Clark, at agad niya itong tinanggap. Sinabi niya kina Benji at Emily na matagal na niyang gustong ibenta ang Elias Clark ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ama noon. Ngayon ay may bumili na ng buong kumpanya, kabilang ang runway. Laking gulat nilang lahat nang malaman na ang bagong may-ari ay si Sasha, ang dating asawa ni Benji. Si Sasha rin ang nagtalaga kay Miranda bilang Global Head of Content. Nagpasalamat si Miranda kay Andy dahil ito ang nagmulat sa kanya sa maraming bagay. Sinabi rin niyang dapat nang isulat ni Andy ang kanyang libro dahil hindi maliit na halaga ang $350,000. Ipinaliwanag ni Miranda na sanay na siyang makarinig ng mga balitang tulad nito at sinabi pa niyang isama ni Andy sa libro ang lahat ng makatas na detalye, pati na kung gaano karaming oras ang hindi niya naibigay sa kanyang mga anak dahil sa trabaho, upang malaman ng lahat na may kapalitang tagumpay. Ngunit malinaw din niyang sinabi na mahal niya ang kanyang trabaho. Sumagot si Andy na hindi niya yun gagawin, sinabi naman ni Miranda na isipin man niyang gusto niyang iligtas siya, ang totoo ay inililigtas lamang niya ang sarili niya, at ang Elias Clark ay isa na lamang huling piraso ng kahoy na lumulutang sa tabi ng Titanic. Tinanggap din ni Andy ang katotohanan iyon, pagkatapos nito ay muling nakipagkita siya kay Peter at nagkabalikan silang dalawa. Nakipagkita rin siya kay Emily na ngayon ay nagtatrabaho na sa coach sa halip na sa Dior. Inamin ni Emily na tinawagan niya si Andy 20 years na ang nakalipas matapos itong umalis sa runway, ngunit inakala lang ni Andy noon na isa iyong pocket dial. Ang totoo ay gusto ni Emily na maging magkaibigan sila. Sinabi ni Andy na maaari pa rin namang mangyari iyon at tiniyak na darating din ang pagkakataong makakamit ni Emily ang trabahong tunay nitong gusto. Dahil hiwalay na rin sina Emily at Benji, sinabi ni Andy na hindi niya kailangan si Benji dahil isa na siyang iconic na babae. Mula noon ay naging tunay na magkaibigan ang dalawa. Bumalik si Andy sa kanyang opisina sa runway kung saan si Jean ay isa ng junior editor. Sinabi niya kay Nigel na tila itinadhana silang muling magsama sa iisang trabaho sa mahabang panahon, ngunit ibinunyag ni Nigel na hindi lang tadhana ang dahilan dahil siya mismo ang nagpadala ng mensahe kay Irv at siya ang nagrekomenda kay Andy para sa posisyon. Sa huli ay bumalik ang dating istrikto at malamig na personalidad ni Miranda. Bagay na ikinatuwa ni Andy, magkakatabi na rin ang mga opisina ni Miranda, Nigel, at Andy, at dito nagtatapos ang kanilang kwento.